What's up mga kasang? At ayun for today's video ay mag-water change tayo dito. So naisipan ko mag-water change nitong tank na to. At alam nyo naman araw-araw halos ako nag-water change dyan. Pero hindi yan sabay-sabay syempre. So paunti-unti lang. So ito nga ang aking wina-water change. At nandito yung aking mga live bearer. Ito na yung mga live bearers ko ngayon. At konti na lang sila. Pero yun nga, tinitingnan ko tong binigay sa ating molly ni Sir Zach Molly. At napakaganda talaga at parang gusto ko talagang, ewan ko ba, parang bigla akong ginanaan talaga mag-molly ngayon. So ito yung update natin, hindi pa rin, syempre hindi pa rin mga anak yan dahil nga ilang ano pa lang yun sa akin, 1 linggo pa lang ata yun simula na binigay sa atin yan ni Sir. Pero makikita nyo nung isa, panay yung sundot na talaga nung isang male. Yung isang male na binigay ni Sir Zach, maliit. Tapos yung isa Juby na yan, sumusundot na siya. So magandang senyales yan na nagkakaroon na ng yung female natin at kakalaman na yan at hindi rin magtatagal at mangingitlog din yan. So ayan kita nyo naman grabe ang sundot niyan. Kahit naglalagay ako ng tubig naglalagay pala ako ng tubig, talagang hindi mo pinapatawad Bali ang molly ko ngayon dito, dalawang klase lang, PKBM tsaka itong marble na binigay sa atin. Itong marble, dalawang pares pa lang yan. Ayan, kitang-kita nyo guys. So naglalagay pala ako ng tubig, sundot na ng sundot. So tinabi ko dyan yung ating mga, ayan, yung plati natin. Mga pinili ko lang to na plati. Tapos dito sa kabila, ayan, bakante. Dati kasi may flower horn dito so tinanggal ko, iniisip ko ilagay dyan yung mga PKBM naman natin. So kukuha ko ng PKBM na tututukan nating i-breed. Tingnan natin kung may mga kaldon, tanggalin na rin natin. So, tapusin muna natin yung water change. So yun mga kasang ito yung ating likuran. At kung mapapansin nyo, nilagyan ko na ng tubig yung dalawang tubs natin na naiuwi galing sa binyan. Yung mga basag na yan, kaya hindi ko na naibenta. Basag na yung, basta may part dyan na basag. So ito yung ating mga molly, yung mga PKBM. Ito yung sinasabi ko kanina na pipilian natin, titignan natin kung ano yung mga breeder dyan. Kasi na na to dumami na sila. So yung mga breeder, ihiwalay ko na doon sa mga Juby para mas mabilis silang lumaki. At yung breeder natin, matutukan natin. So tingin ko naman marami namang breeder dyan na mapipili. So itong ating naman, yung gapi natin, dalawang strain na lang ang gaping meron ako ngayon. Itong wild koi, tsaka yung p-dirt natin. So itong wild koi, marami na siyang fry. So dapat siguro tanggalin ko na yung yung pwede ko nang tanggalin yung niyan, yung mga parents niyan, yung malalaki. Ilang piraso lang naman yan, parang 2 trio lang yan o 3 pairs lang ata natira dyan. So ayun, dumami na rin sila. So yung mga molly, dapat dito ko ilalagay yung mapipili ko. Pero ngayon kasi wala pa siyang tubig at wala pang aeration, hindi ko pa naayos yung mga aeration yan. Pero yung tank na yan, dyan ko ilalagay yan at dyan ko nga sana ilalagay yung mga molly natin. So dito wala pa rin akong ginagawa dyan, yung mga tank natin na bakante dyan, nailipat ko na iba. So yan yung pinagawa natin, napakaganda, napakalinis na dito. Bagong pintura din at kakapintura ko lang din yan kanina. So yung mga kasang pipilian na natin nga. Bali ang gagawin ko dito, kukunin ko muna lahat. Tapos tignan natin ang side view. O diba? Kumuha pala akong tubig, may sumama na isang fry. Ayan may isang fry. So hindi ko alam kung kanino galing yan. Kung ilang female to, hindi ko lang din alam. Ang tingin ko dyan, 3 lang yan o 2 female. Pati yung mga malalaking males natin dyan, ganun lang din. Mga 1 o 2 lang yan. Tapos madami dyan yung mga Juby na siguro may 20 pieces yan. So yan, kukunin na natin. At ito ang mahirap sa pagiging vlogger. Isang kamay lang ang gamit, kaliwa pa grabe. Aray ko. Ang hirap ng ang hirap ng mag-isa lang sa vlogging. Pero ayan, sanay naman na tayo dyan. So uliin natin unti-unti at kakaliwain ko yan. Mga Juby natin, sisilipin ko rin yan, pero ibabalik ko rin yung mga Juby dyan. Sisilipin lang natin kung may mga kal, kung ano yung maganda, kung ano nga ba nangyari na sa kanila. Kasi hindi ko naman nakikita ng side view to. Mas maganda kasi makita ng side view para makita natin yung totoong kalagayan. So medyo tatagal tayo dito dahil kinaliwa na. Ayan kinaliwa na. Ayan, ito yung female ata ito.
Ayan, female, medyo maliit. So yun, tapusin ko na. Alright mga kasang, no, ito na. Nakuha ko na lahat. So yun nga, gaya ng sabi ko kanina, pipilian natin to kung ano yung mga pwede nating pang breeder. Tapos hihiwalayin na natin yon doon sa ating mga jubies. Ang ganda nito. Ang ganda nito. Yan, yung mga jubi natin, tinitignan ko. Hindi pa pwede pang breed. Itong mga breeder natin, ito ang ganda. Parang ganda nito iso. Yan, tignan natin. Ito isa, ang ganda rin. Yan, may mga kal. Ayan, kagaya nito isang to, kal to. Ang pahitan ng kulay niya. Yan, kal na yan. Hindi na siya, platinum eh. So, dapat doon talaga kinakal na. Ito yung female. Ayan, may isa tayong nakitang female na okay pa. Isang female. Yan, yung mga maliliit natin, mga pag-growth natin, babalik natin yan dyan. So, balik na natin, no? Tinignan lang naman natin kung ano yung mga magaganda, kung ano yung mga gagawin natin dyan. So, ibalik na natin yung mga maliliit. Itong mga male natin, parang 3 peraso yata itong mga male. Pero walang shooter type. Yung sinasabi sa atin yung Sursak na shooter type, wala akong ganong male. So, mas maganda siguro na kumuha ako ng PKBM ulit sa iba, tapos pwede siguro i-outcross ko na lang dito. Sa tingin nyo guys, mas maganda, no, kung kukuha tayo ng PKBM sa iba. Pero bago ang lahat na yan, kung ano yung meron tayo, yun muna yung enjoy natin. So ibabalik muna natin yung mga maliliit. Yan, di ba? Nagpapakahirap lang. Nagpapakapagod lang tayo, di ba? So ibabalik ko yung maliliit dahil tingin ko naman wala namang kal doon sa mga anak. Yan, magaganda pa naman, mga kulay, mga short body pa sila. Yan, wala naman ako nakitang call. So, binalik ko na lahat. Ayan na lahat ng hindi na to fry eh. Basta grow out. Yung mga grow out natin siguro, 15 pieces, 17 pieces yan. Binilang ko yan, 17. So, ito yung mga breeder size. So, itong breeder size, dito natin ilalagay yan. Diyan ko ilalagay yung mapipili natin na pwede nating breed. O yung i-breed natin, no, dahil konti lang naman ito. Lagay na lang natin ito sa isang slot dito sa harapan para kasama siya ng ibang mga live bearer natin. So itong female, 2 lang ang nakita ko. Kala ko 3 yung female natin, 2 na lang pala yan. 2 na lang yung female natin na medyo maliit pa. Hindi ko alam kung ito yung nagbuga ng fry, no, kasi may mga fry eh. Ay, may mga grow out eh. Hindi ko alam kung ito yung nanay nun o baka may mas malaki pa dyan na namatay na. Hindi ko alam, hindi ko masyado nabantayan talaga yan. So meron tayong 2 female, tapos sa males naman pili tayo. Unang titignan ko yung kulay. Syempre yung mas platinum yung isa eh, mas magandang pagka platinum. Yung isa ang ganda ng fin. Ito, ang ganda nitong kulay nitong 2 to. Sama natin tong 2 to sa mga breeder. Yan. Bali 3 kasi yung male na 4 bali itong male na to. So yung isa parang kal eh. So yung 3 kukunin ko yan para gawing breeder. Itong isang to, gusto ko to. Kasi yung kulay niya. Platinum na talaga yung kulay. Ito maganda yung maganda yung fin. Yan, shoot na. Shoot kayo dyan. Tapos itong isang male na to, sama ko na rin to kasi parang shooter type tong isang yan. So 2 na lang yung sumobra. Kalang silipin natin sa mas maliwanag. Itong 2 to, male and female, hindi maganda yung kulay eh. Yan, nakikita nyo ba guys? Teka lang, punta tayo doon sa medyo maliwanag. So medyo kupas na yung kulay. Pamigay ko na lang to kung sino ba malapit sa inyo dito sa akin. Ito, itatago ko tong 2 to. Kung sino may gusto diyan, magsabi lang kayo. Kung gusto niyo mag-comment kayo, kaya puntahan niyo dito sa bahay. Huwag niyo nang pa-ship kasi parang lugi naman. So ihalo ko muna siya dito sa platy. Yan, halo muna natin sa red balloon platy natin yung 2. Tapos yan, pamigay ko na lang yan, free isang pair. Pero kalyan guys ha. Kalyan. Pet grade lang yan. Hindi na nga pet grade. Kal na nga siya. So yun, ganda talaga nitong ating marble balloon molly. So ayan, yung ating breeder dito, 2 female, 3 males. So sana maparami natin at mapaganda pa natin yung mga yan, matutukan natin para dumami yung mga molly natin. Maganda naman siya, galing kay Mitra din to eh.
Hindi na nga lang blue yung eyes. Dati blue yung eyes yung mga lumalabas ngayon black Siguro pag na-outcross natin yan, may gaganda pa yan. Or pag nagkaroon tayo ng budget, subukan natin bumili ulit ng bagong line ng PKBM. Para maganda naman na meron tayong PKBM. Kasi isa yan sa mga paborito kong isda. Na PKBM talaga kahit noon pa. Favorite natin yan. Yan, so ayun. Sana maparami natin yung mga balloon molly natin na yan. At sana nag-enjoy kayo sa video na to. Like, share, comment, subscribe. Alam nyo na yan guys. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out. Sa Hendrix Backyard, matututo ka. Sa Hendrix Backyard, minsan matatawa. Sa Hendrix Backyard, kung mag-aalaga ng isda. Noon na sa Hendrix Backyard.